Kaugnay po ng balitang yan, makakapanayam natin live dito sa ating studio si Transportation Secretary Arthur Tugade. Magandang gabi po, Secretary Tugade. Magandang gabi po sa inyo, ma'am, at sa inyong milyong-milyong tagapakinig, tagahanga. Balita ko ho, kayo ang pinakamadasalin sa mga cabinet secretaries. Dahil pag sakay nyo raw ng LRT, sabi nyo, Diyos ko. Pagpunta nyo sa NAIA, sabi nyo ulit, Diyos ko. Saan pa po ba kayo napa-Diyos ko? Pag nakasakay ho ako sa auto at may maroon ako nakikita, pumipikit na lang ako, Diyos ko. Diyos ko. Pero hindi ho madali itong binigay na problema sa inyo. Dahil hindi lang po ito problem, crisis. Tama ho. Hindi lang ho problema, krisis. Ang binabalikat ho natin talagang tunay na krisis. Hindi ho kagaanan at talagang hindi ho kadali ang solusyonan itong problema ito. Abay, paano ho ba? Paano nyo ho ba sisimulang lutasin itong mga problemang sa Una ho, dadaanin natin sa dasal na dapat ako'y maliwanagan. Kung ako'y maliwanagan, gagamitin ko yung sentido komon na tinatawag. Common sense. Yung common sense. Lalo't higit sa itong first 100 days. Hindi ho naman kailangan na pumunta tayo agad sa mga mabibigat na solusyon. Dapat ho yung solusyonan natin, yung tinatawag nilang fruits from the low-lying trees. Hindi ho ba? Sa first 100 years, kailangan 100 days. 100 days. Opo. Kailangan ho tugunan natin yung mga issue na kung saan nabuwisit ang tao, nagalit ang tao, nagreklamo ang tao. Ito ho, lahat ho ng aspeto ng transportasyon at trapiko. Whether it is rail, roads, air, or maritime, kailangan tumbukin at solusyonan. Ano po una, sir? Kung ano ang gusto nyo unahin. Lahat ito pwede pagsabay-sabayin. Mabigat na problema. Sasakay ka ng kotse, matatraffic ka. Sasakay ka ng MRT, aabutin ka ng ilang oras sa pagpila. Lahat, every step of the way, may pila. LRT, ganun din. Sasakay ka ng eroplano, kahit sa Himpapawid, may traffic. Lahat ho yan. Nakakagulat, nakakakilabot. Umpisahan ho natin sa MRT. Sa MRT ho, ang pila dyan, bago ka bumili ng ticket, habang bumibili ka ng ticket, may pila. May pila ho kasi yung pinagbibilihan mo ng ticket, iisang lugar, iisang istasyon. Hindi ba, sentido komon, na kung pararamihan mo yung outlet na kung saan bibili ka ng ticket, baka yung iisang pinagpipilahan mo, may ibsan at mababawasan. -1 major pila na ho yun. Kaya nga ho, ngayon lang sasabihin ko sa inyo, sa aming pagganap nitong problemang ito, na isaayos namin at tumugon naman ang mga private businesses. Meron na hong 72 outlets na pumayag na kung saan magtitinda sila ng ticket. Marahil sa umpisa, hindi teknolohiya. Pagkat it will take time before you are able to perfect a technology. Mano-mano lang muna. Sa darating na panahon, itong linggong papasok, i-anunsyo na namin kung saan yung mga lugar na kung saan pwede kang bumili ng ticket. Meron din ho kami mga pinaplano na kung saan yung ticket na magagamit mo sa MRT ay magagamit mo sa mga ilang sasakyan pa o sa mga ibang mga outlet pa. Lahat ho, titignan natin ito para yung pila, bago ka sumakay, ay mabawasan at maibsan. Sabi ni President Duterte, ayaw ko ng pila. Sinabi niya ho yun. That is a marching order. Tutugunan ho natin ng pila. Yan ho ang gagawin bago ka pumasok sa istasyon. Okay, hindi mo na kailangan pumila sa ticket. Pagsakay mo naman po ng tren. Pagsakay ng tren. Bakit ititirik ka pa sa gitna po ng riles na madalas ho nangyari? Lagay ho natin sa tamang perspektiba yung usapan. Meron ho tayong equipment na tinatawag na tren na kung saan hindi naman bago, hindi naman luma. Ubod ng luma. Okay. Dahilan sa ubod ng luma at hindi nagamitan ng tamang pamamaraan na kung saan nagkakaroon ka ng sufficient maintenance program o nagkaroon ka ng sufficient replacement program, nagka-aberya at mag-aaberya yung lumang equipment. Ang ibig kong sabihin ito, dapat tugunan natin una yung maintenance, saka yung replacement mechanism. Yung sa maintenance, mabagal ho yung takbo ng tren natin ngayon. The ideal situation is the train should run 60 kilometers per hour. Ngayon ho, ang takbo, mga 40 kilometers per hour. Ito hong nakarang administrasyon, tinumbok nila yung speed. Kaya nga ba't nagkaroon sila ng simple lang,
ginagrind ho yung riles, ginagrind ho yung gulong. Para kumapit daw yung bagon at bumilis. sa riles. Ginagawa yan. Yung nakaraang administrasyon, ginawa nila yan, mga 90%. Matatapos na, tatapusin namin yan. Kung magagawa ho ito, yung speed na 40 kilometers per hour, magiging 45, and we want to target it to 50 without sacrificing the safety and comfort of the passenger. That is primordial. Non-negotiable yung safety. Pag ginawa mo yan, yung bagon ho na tumatakbo ngayon is mga 16. Oho. Tren, 16 na tren. 3 bagon. Ibig sabihin, 48. Hahabulin ho natin yan para maging yung 48 magiging 60. Kung maraming espasyo, maraming pasahero na masasakyan. Opo. Para magawa mo yan, magpapapasok ka ng bagong tren na pumapasok naman ngayon at papasok pa yung iba. Oho. So you will have to equate maintenance with replacement. Once you have this, you have the additional facility that will move passengers in the speed that is required. Ang target ho namin ng first 100 days, yung speed nitong tren na to will not be 45 but 50. Okay. Okay? Yung bagon na tatakbo, hindi ho 48 but 60. Okay? Kasi dadating na ho Dadating yung mga bago. Kung mas marami yung bagon at naiinang naman yung mga riles at yung mga gulong, bibilis ho yan, then maganda ho yung estado. Ngayon, after 1 year, ang target ho namin is yung bagon magiging 60, 80, kasi pwede mo lang kabitan ng 4. 4 na bagon. Pag kinabitan mo yung bagon, meron ka hong 2 issue na dapat addressin at dapat tumbukin. Ano yun? Yung tinatawag na power issue, saka signaling issue. Ito ho, dapat bigyan tugon at bigyan ng pansin. Kailangan ho, yung signaling at power issue ay matugunan. Kung matutugunan ito at maikakabit mo yung dagdag na bagon at dagdag na tren at the desired speed, the passengers movement on a per destination per hour, lalaki ho yan. Ibig niyong sabihin all this time na tumatakbo ho itong mga tren na to, may problema pala tayo sa power? Meron ho. Ano ho yun? Kulang ho. Ang capacity natin ito hindi matugmaan. Bago ko lagyan ng 4 na bagon yan na 3 lang, hindi ho kayang sagutin ng power yon. Diyos me. Kung may dadagdagan Diyos ko nga ho talaga. Kung dadagdagan ko lang 1 bagon yon, kailangan ko addressin yung power. If I do not do that, I will compromise the safety not only of the equipment, but more principally, the safety of the riding public. That we should never compromise. Sa EDSA ho, yung traffic hindi na ho napupuknat. Ano ho, dati may rush hour traffic lang. Ngayon, whole day rush hour na po ang traffic. Paano ho ba ito? There are just too many cars on the road. Pero yung problema nyo ho kasi, kaya naman maraming bumibili ng kotse kasi wala rin naman tayong efficient na public transport system. Opo. Lagay ho natin sa tamang perspektiba yan. Ngayon ho, yung tinatakbuhan ng tinatawag na transport and traffic, 2 klaseng kalsada. Yung kalsada na national kung tawagin at yung kalsada na kung tawagin ay local. Sasabihin ko to, wala ho akong hangad na maghugas ng kamay. Hangad ko lang ilagay sa tamang pananaw yung usapan tungkol sa trafiko. Opo. Yung highway na tinatawag, sagutin ho ng national government yan. Okay. Yung mga nasa kanan, nasa kaliwa, sagutin ho ng local government yan. Ibig sabihin, yung local government under the local autonomy law ay may sariling otoridad sa mga lokal. Kaya nga ho, makikita nyo, minsan katawa-tawa na yung nangyayari. Bawat isang syudad, merong kanya-kanyang number coding. May kanya-kanyang color coding. At meron namang color coding at number coding yung MMDA, yung nasyonal. Hindi lang ho yung nagmamaneho matataranta. Pati yung mga sinasakyan mo matataranta na sa paiba-iba. At saka for all you know na nangyari ho, kesa ho ma-inconvenient yung mga may kaya, lalong bumili sila ng kotse to get around itong coding system na ito. Tama ho yan. Naging contributory pa lalo sa problema. Tama ho yan. Yung sinabi nyo kanina na kinakailangan natin ng effective public transport system. Meron nung nagsabi na
for you to have an effective transport system, it is not how much of the riding public that belong to the lower class rides the public transport system. It is how many of the upper class ride the public transport system. When you have the chemical combination between the lower in the class strata and the higher in class strata, magandang public system yan. Dapat ho, tumbukin at tugunan yan. Kailangan ho, yung transport system natin, komportable. Kailangan ho, kung maaari, at require kong air condition. Kailangan ho, may Wi-Fi, merong CCTV connectivity, at yung nagmamaneho ho, merong kanyang radyo dun sa kanilang terminal. Ito ho, may dedicated na dadaanan. Walang pick-up, walang loading, walang unloading kung saan nila gusto. Point to point. Dito ka kukuha, dito ka magbababa. Dedicated route. So, chicken and egg problem ho ito. Hindi nyo malaman ngayon kung saan ang unang lulutasin. Dahil kung if gagawin yung, hindi pwedeng bawasan yung mga kotse sa EDSA, kailangan gawing mas efficient yung public transport system. Between the two, private cars and public transport system, ano ho uunahin nyo? Mas marami hong masasakay sa public transport system. Doon ho ako sa public transport system. No-brainer. I-address mo yung 50 passenger o yung 4 na may auto. Doon ako sa public transport system. So yun na hong uunahin nyo. Yung private car ownership, wala ho kayong mga gagawin dyan para, for example, yung narinig ko, yung pag wala kang parking space, dapat hindi ka pabayaan makabili ng kotse. At lilimitahan yung bilang ng kotse ng mga may kaya dahil parang unlimited ho kung bumili sila. Paano ho ba yun? At saka kailangan nyo rin ng emergency powers para isolve ang traffic Himayin ho natin yung sinabi mo. Pumunta tayo sa emergency power. Sa emergency power ho, sabi na natin kanina, hindi lang problema meron tayo, krisis. Bakit may krisis? Nasabi ko na, at sasabihin ko ulit, may krisis pagkat sabi ng JICA study noong 2013 or 2014, because of the traffic and the transportation problem, we are losing 2.4 billion a day. If that is not crisis, ma'am, ano ho yung krisis? Pangalawa ho, payagan yung sabihin ko to because this will best describe the situation. Sige po. Nababoy na ho ang buhay Pilipino. They spend more time on the street waiting for a car to go home than spending more time in their home. Ganito na ho, yung social life natin, yung family life natin, because of the uncertainties of transportation and the vagaries of the traffic situation, nakaloko-loko na, nakawindang-windang na ang buhay natin. Pangatlo ho, yung international business. Nagdadalawang isip, nagkakaroon ng duda at haka-haka kung pupunta pa sila dito because they are spending a lot on transportation and the uncertainties of transportation. If this is no crisis, tell me, ma'am, ano yung krisis? Krisis na ho ito. Ngayon, having said the crisis, how do we address that? Marami hong mga bagay-bagay na kung saan yung mga nakaraang administrasyon may gustong gawin, hindi magawa. Pagkat, pag kailangan mo yung terminal paalisin, ano meron, ma'am? Kaso. Restraining order. Pag kailangan mong ayusin yung trapiko, sasabihin ng local government, amin ito, hindi sa inyo yan. Gusto mong alisin yung basketball court sa gitna ng daan. Minsan, katawa-tawa nga eh. Ma'am, meron kang traffic situation. Alam mo kung bakit may traffic situation, ma'am? Kasi yung feeder road, may basketball tournament doon. Ganun yun ang nangyayari. Pwede ba namin pakilapan yun? Hindi. Kung may fiesta. Kung may fiesta. Yung traffic lights, yung speed ng traffic lights, may 20, may 30, 120. Dapat coordinated yan. Pag sinolve mo yung problema sa isang lugar na kung saan tinutumbok ang EDSA, mawawala yung traffic doon, pero itatambak sa isang lugar. Solusyon ba yan? Hindi. Everything must be synchronized. What is needed is a uniform policy, a uniform system, uniform rules and regulations, uniform traffic structures, uniform traffic
under one solitary authority. Magagawa ba ngayon yan, ma'am? Sa tingin ko, hindi. Because nakakabit ho yan sa mga batas. Kailangan baguhin. Abay, ilang taon ho ang aantayin natin bago ho tayo makakita ng kaunting ginhawa dito po sa traffic natin? Kung sabi nyo nga ho, krisis na tayo ngayon. Ganito ho. Ang sinabi namin at ang ilinahad namin sa Kongreso, bigyan nyo lang kami ng 2 years. Hindi naman namin hiningi yung emergency power forever and ever. Sabi namin, 2 years. Tanong, kailan tayo makakakuha ng konting ginhawa? Siguro binagyan mo ako ng 2 years. In 2 years, makakakita ka ng ginawa. Huwag mong ibigayan. Mahihirapan ho tayo. Yung labanan sa traffic at yung labanan sa transportasyon. Ito hong airports naman natin na mukhang hindi ho nakasabay sa pag-unlad ng ekonomiya. No ho? Kung ano yung runway nung araw, yun pa rin yung runway ngayon. Paano ho ba ito? Una ho, ano yung realidad sa airport? Ang realidad sa airport, yung tinatawag na cross runway. Yung bang, bago ka makalipad dito, maghantay ito, bago ka May makalipad traffic. doon, may traffic. Yun yung isa nagkokos ng traffic. Ang runway ho dapat, para maging efficient, parallel. Okay. Okay? Having said that, there are certain structures which we would like to introduce in order yung congestion maibsan. Let us go to the low-lying fruit. Again, ang traffic ho dyan, hindi lang yung pagsakay mo, yung pagpasok mo sa airport, traffic din. Hindi ba? Alam mo naman ang Pilipino, kung nagbiyahe, madaming kasama. Kung magbiyahe, madaming karga. Yung disenyo raw ho kasi ng ating mga airport, hindi bagay sa ating kultura na buong barangay ang naghahatid at sumusundo sa mga pasahero. Let us do a common sense approach in relation there. No? Ang tumatakbo lang na X-ray, 2, 3. Tanong, ma'am, kung gawin kong 4 o 6 yan, bibilis ba o hindi? Baka? Hindi ba? Baka. Kung maraming dadaanan na X-ray, madaming karga na may ilalagay, bibilis ng konti. Pag nakapasok ka, meron ho tayong gagawin dyan na dedicated lane para sa overseas worker. Isi-synchronize ho natin yung mga pagganap ng katungkulan ng immigration at customs dun sa papasok. Hopefully, we'll do a time and motion study here para mabawasan yung pila. Pumunta tayo ngayon sa paglumilipad, himpapawid. Ma'am, hindi lang ho luma yung runway. Luma rin ho yung radar, yung speed. Dapat adresan yan. Ano dapat adresan yan? Maglagay ka ng equipment na kung saan pinag-aralan naman ng mga consultant, even ng mga nakarang administrasyon yan, bibigyan buhay natin yung mga rekomendasyon ng consultant na babaguhin yung mga power system, yung landing and offline, yung lahat yan. Yung mga ibang airport, lalagyan ho natin ng night-rated capacity. Kasi minsan, yung mga domestic natin dito, hindi na makalipad. Kasi hindi makalipad sa gabi. Kung lalagyan ko na 9-rated capacity yan, mas madaming oras na pwedeng paandarin yung airport. Dapat ho, tignan din natin yung runway. Meron ho isang lugar doon na baka pwedeng dagdagan yung runway. Okay? Pag nagawa ho ito... Bago ho malusaw, Ano? Nalulusaw ho kasi yung ating runway. Ikaw lang sabi dyan, may nangyari nga ba? Ang hirap po nitong pinasok Hindi lang nalusaw, natuklap. You know? So, ganun lang. Pero responsibilidad ko yan. Kasi ako nakaupo ngayon. Hindi ko naman aksayin ng panahon kong magtuturo, magbibintang. Gagawa na lang ako at susolusyon. Nakakahinga pa ho ba kayo sa dami ho ng problema kailangan yung harapin? Kasi di ba sabi ho nila, before it gets better, it will even get worse. Kung papayagan mo. Kung papayagan mo. Before it gets better, we must really make it better. Hindi ho ako bibigay at hindi ako susuko. Binigyan ako ng katungkulan, gagawin ko yan. Give me the chance to do it. Give us the chance to do it. Inculcate the discipline in your ways of life, in our way of life. Kasi yung trapiko, problema lang ho ba ng istruktura yan? Problema lang nating ho ba lahat. ng sistema yan? Ma'am, problema rin yan ng
disiplina. Disiplina sa pagmamaneho, disiplina sa kalsada. Kailangan ho lahat ito, pagbuklod-buklotin mo, pag-ambag-ambagin mo. If we are able to do our small roles and the government is able to perform their challenging jobs, baka pwede. Baka pwede. 2 years daw pong deadline nyo sa sarili. Sabi nyo, pag hindi nyo na-solve yung problema in 2 years, pwede daw kayong paalisin? Ganun ba? Wag na ho akong paalisin. Alis na lang ako. Bakit daw ang antayin ko pag paalisin ako? Sayang, Secretary Tugade. Gusto ko ba ho namin kayong makapanayam, pero kulang ho ang ating oras. Baka lang po may gusto kayong ihatid na mensahe sa ating mga kababayan. We give you the floor. Madam, maraming salamat po sa pagkumbida rito. Ako'y makikiusap sa ating mga kababayan. Ang problema trapiko at problema ng transportasyon, para magampanan ang tamang solusyon, lahat ho tayo ay dapat mag-ambag-ambag. Huwag na huwag niyong isipin na yung solusyon na sa gobyerno lamang. At hindi ko naman ibibintang o ipapataw sa inyo na ang solusyon na sa inyo. Tayo ho lahat yun. Bigyan niyo ako ng disiplina. Bigyan nyo kami ng tiwala, gagawin namin yung istruktura, gagawin namin yung sistema. Sangkatutak itong problemang ito, hindi ho kaya ng isang tao, hindi ho kaya ng gobyerno lamang. Magkapit-bisig lahat tayo. Bigyan nyo ako ng tiwala, bigyan nyo ako ng dasal, bigyan nyo ako ng pasensya, bibigyan ko kayo ng performance along the lines of good governance, along the line of a principled performance. Samahan niyo ho ako dito. Kung tayo'y magsasama-sama, wala ho tayong problemang hindi kayang gampanan o solusyonan. Salamat po, Secretary Tugade. For your sake, for our sake, lahat po tayo, we wish you all the best. Pag kayo po'y successful din po. Kami at mababawasan po yung init ng ulo ng ating mga motorista. Mababawasan yung road rage, di po ba? Maraming salamat po. Maraming salamat thank you po sa pagpunta nyo sa aming studio ngayong gabi. Magbabalik pa po ang State of the Nation.